Alam mo ba na pababa ang approval rating ni BBM since the start of the year? As a matter of fact, kahit kay VP Sara din naman pababa, and usually talaga pagkatapos ng eleksyon at after mga 1 or 2 years, pababa ang approval rating ng isang presidente kasi mahirap talaga matupad lahat ng mga election promises na ginagawa ng mga presidentiables o mga politicians. Kaya people normally are disappointed with the results versus the campaign promises. Pero alam mo ba na may mga paraan naman na pwedeng gawin ng ating presidente para ma-improve yung kanyang approval rating. Ngayon, kung ako ang kanyang political strategist o political consultant, ano ba yung mga mairerekomenda ko sa kanya para lalong gumanda yung kanyang approval rating at hindi lang yon, makaiwan siya ng magandang legacy para sa kanyang pamilya kasi yun naman ang gusto niyang mangyari at yun ang ultimately ang rason kung bakit siya tumakbo bilang presidente. So ano yung mga irerekomenda ko para sa kanya? So pag-uusapan natin sa video na to, unang-una kung ano ba yung mga nagagawa niyang tama at kung ano ba yung kailangan niyang baguhin o kailangan niyang gawin para lalo pang gumanda yung kanyang trabaho at yung approval rating niya. O bago natin pag-usapan yung kanyang mga nagagawa o hindi nagagawa, pag-usapan muna natin kung ano ba yung reference point natin. Bibase natin una yung kanyang performance against the previous administration. Kasi yun ang pinakahuling naaalala natin na trabaho na ginawa ng isang presidente. And let's face it, sobrang grabing kapalpakan ng ginawa ni Duterte. Sobrang daming katiwalian at katarantaduan ng ginawa ng ating former president na anyone after him will definitely look better. Kung baga, parang ang baba na sobra nung ating standards bilang isang presidente na kahit sino man lang na umangat ng konti doon, mas okay na kumpara sa dati. So dahil doon pa lang, ahead na si BBM kumpara kay Duterte. Kasi para sa akin lang, Duterte was pretty much the worst president in the entire history of the Philippines. Kaya mahirap talagang talunin yung gaano kapalpak yung trabaho na ginawa niya. Okay, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga ginagawa ni BBM na tama. Yung isang ginagawa niyang tama na hindi niya alam na ginagawa niyang tama ay the fact that he is a hands-off president. At alam mo, nature talaga ni BBM yung pagiging hands-off niya. Kasi remember, pinanganak siya with privilege, money at saka power. Sanay siya na nag-uutos-utos lang at hindi gumagalaw at gumagawa ng sariling trabaho. Hindi siya sanay sa grind. Sanay siya na maraming tao o staff na nagtatrabaho para sa kanya. Kaya ang resulta nito na hindi niya sinasadya ay yung epektibong pagtatrabaho ng mga department heads niya kasi hindi niya na-i-impluwensyahan yung kanilang trabaho at ang pagiging effective nila sa kanilang trabaho. At dahil doon may full autonomy ang mga department heads to be able to do what they need to do para sa ating bansa at para magawa nila yung trabaho nila ng maayos. Tapos hindi lang yon, pati yung mga iba't ibang branches ng government natin ay tumatakbo ng maayos. Unang-una yung Senate at saka yung Congress. Dahil hands-off si BBM sa legislative branches, nakakapag-compete yung dalawa para lalo pang gumanda yung trabaho nila. Kasi let's face it, nagpapakitang gilas yung dalawang branches of government natin ngayon. Pinapakita sino bang mas magaling, Senado ba o Kongreso? At alam mo may mga ginagawa tama yung ating mga ibang senador. May mga ginagawa tama din yung mga ilan sa ating mga Kongreso. Kaya dahil dito, lalong lumalakas ang ating demokrasya. At nagkakaroon tayo nitong labanan na to dahil hands-off si BBM dito. At hindi lang yon. Dahil sa kanyang pagiging hands-off, pati yung ating judicial system ay kahit papano mas gumagana na kumpara sa huling administrasyon. Hindi pa rin perfect ang ating judicial system. As a matter of fact, marami pa rin pwedeng ma-improve at marami pa rin mga hindi nakakakuha ng hustisya sa ating judicial system. But nonetheless, may improvement kumpara sa huling administrasyon. Ang isa pang tamang ginagawa ni BBM, at ito din yung nature niya kasi he seems like the type of person na reconciliatory at saka hindi siya confrontational. At dahil doon, hindi siya pumapatol sa mga mura na ginagawa ng mga Duterte sa kanya. At pag sumagot siya, mas may laman siya sumagot kaysa kay Duterte. At dahil sa kanyang reconciliatory nature, nakikita natin dito na kaya naman niya talagang ma-unify yung mga tao somehow. Okay, ngayon, pag-usapan na natin kung ano ba yung mga marerekomenda ko kay BBM para lalo pang tumaas yung kanyang approval rating at lalo pang gumanda yung trabaho niya sa mata ng ating mga mamamayan. Unang-una,
kailangan niyang bawasan yung kanyang mga foreign trips. Alam mo, wala naman akong issue sa mga foreign trips na tinitake ni BBM. Kasi bilang isang presidente, kailangan mo talaga pumunta sa mga iba't ibang mga conferences and attend various meetings with various leaders from different countries. Pero yung mga useless trips, bawasan na niya yon para mabawasan natin yung spending natin dito sa mga foreign trips na to. Pag ginawa niya yun, makikita natin na mas nandito siya sa ating bansa para asikasuhan yung mga local issues na kailangan asikasuhin. Kasi let's face it, itong mga foreign trips cost a lot of money. Pero hindi naman talaga siya nakakapag-yield ng mga kahit na anong significant na results. At parang hindi naman natutuloy karamihan itong mga foreign investments sa pinangako sa kanya. Pangalawa, ito very strong step na pwede niya gawin. Declare all POGOs illegal and ban all POGOs and deport every single POGO worker back to China. Alam mo ba, pag ginawa niyan at gumawa siya ng malakas na statement against POGOs, tataas ang approval rating niya. Dito natin makikita na seryoso siya sa pagpoprotekta sa ating mga kababayan at sa ating bansa at sa ating mga batas. Pangatlo, payagan na niya pumasok ang ICC dito sa Pilipinas para maaresto na si Duterte at lahat ng mga kasabwat niya para harapin na nila yung mga krimen na ginawa nila laban sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Medyo malala yung mga nagawa ni Duterte at kailangan siya talaga humarap para sa mga krimen na to. As a matter of fact, kahit na nga wala siyang sabihin regarding this basta hayaan lang niya yung mga iba't ibang departamento nagkumilos para maitupad lang to, okay na yon. At kung hindi niya papayagan ng ICC pumasok dito sa Pilipinas para arestuin si Duterte, at least man lang, pwede niya itong gawin. Payagan niya ang ating judicial system at ang DOJ at ang Ombudsman at OSG and whoever else para makapagsampa ng mga kaso laban kay Duterte at sa kanyang mga kasabwat para harapin nila yung krimen na ginawa nila laban sa ating mga kababayan. Pag ginawa niya to, dito niya maipapakita na talagang gumagana ang ating judicial system at ang ating mga batas. So either one of the two, pwede na yon. Pang-apat, kailangan niya gumawa ng malakas na statement laban sa mainland China at sa ginagawa nilang intrusion in the West Philippine Sea. At pakita niya yung kanyang full support sa AFP, sa Navy, sa ating mga mangingisda, sa Philippine Coast Guard, at sa ating mga military personnel. At pag pinakita niya yung strong leadership na yan, makakatulong yan sa kanyang imahe bilang isang presidente at lalong siseryosohin na ng China ang Pilipinas. At last but not least, pag ginawa niya to, sigurado ko sa'yo natataas ang approval rating niya. Tanggalin niya o kaya kahit na papano, i-minimize niya yung kanyang confidential and intelligence funds. Kasi sa ngayon, ang ating confidential and intelligence funds for the president ay nasa 4.5 billion pesos taon-taon. Ito ay dahil kay Duterte na tinaas siya sa halagang yan nung panahon ng pandemya, nung umutang siya ng pera na sinabi niya na para sa pandemya daw pero nagmukhang para sa kanya lang pala yan at sa kanyang mga kasabwat. Kaya pag binawasan ni BBM itong confidential and intelligence funds niya from 4.5 billion at ibalik niya to 500 million lang, o kahit sabi mo na nga 1 billion, malaking bagay yan. At dito mo makikita ang confidence sa mga tao sa kanya at makikita mo na tataas ang kanyang approval ratings. At yun ang mga suggestions na mabibigay ko kung ako ay isang political consultant ni BBM. Kayo, ano tingin nyo? May mabibigay pa ba kayong mga ibang suggestions para mag-improve yung approval rating ni BBM? At nag-agree ba kayo, nagdi-disagree doon sa aking mga sinasabi? Sulat nyo lahat yan sa comment section below para mabasa ko yan at mapag-usapan natin ito ng mas maayos at makita nga natin kung paano tayo makakatulong na magbigay ng mga suggestions para sa ating presidente para lalo pang gumanda ang kanyang trabaho at ang kanyang imahe. At salamat sa inyo lahat sa pagpapanood na itong video na to at nakaabot kayo dito sa dulo. Ako si Chris Tan, magkita tayo muli sa aking susunod na video.